si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kabilang linya, papasukin natin a known economist, of course, si Professor Astro Del Castillo. Prof. Del Castillo, good morning. Welcome to the program. Magandang umaga, Patrick. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Alright. Sir, salamat po at napagbigyan niyo po kami kahit po kayo po ay busy. Anyway, to get the ball rolling, ito po, Prof, babala, babala nung mga OFWs na mga taga-suporta po yan ni dating Pangulong Duterte na bilang kapapakita ng suporta, sila daw po ay magsasagawa ng tinatawag nilang Zero Remittance Week. Na nakatakda daw bukas na pala, sir. So ang tanong ho natin is ano po ba ang posibleng epekto niyan overall sa ekonomiya ng bansa, Prof, kung mangyayari po yan? Yes, Patrick, no. Narinig nga po natin yung mga isang grupo yata from OFW Europe, no, ay magbo-boycott, no. Week-long boycott ng remittance, no. So anong epekto na to? Tingin natin na it will have a noticeable effect, no? But limited impact sa ating local economy. Considering that 1 week lang naman to, and then in terms of yung area na iyon, yung remittance contribution doon ay medyo maliit, no. So yung epekto sa ekonomiya for 1 week ay sabi ko nga noticeable na, so negligible. However, syempre yung prolonged boycott will have an adverse effect. Hindi maganda pag masyadong mahaba, no. And I think ang pinaka impact rin na to would be yung political statement, no. Once kasi na nag-i-increase ang temperatura sa politika, ay hindi maganda sa investors, no. Tumataas ang political risk, and it's averse to possible investments.